Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kim Pao, wala na nga pong iba, ang lokaret na si Gandara upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, focus muna tayo kay Kim. Ang pag-uusapan natin, guys, grabe, pinag-resign si Kim sa Showtime. And pag-usapan din natin yung ganap niya. Lalo na bilang host sa Showtime. Pero bago po ang lahat ng iyan, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito sa ating channel, pakiclick lang po tayo na subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman po kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na natin yan. And eto na nga, simulan na natin ang atin pong chikahan sa gabing ito. Sensya pala po muna sa boses natin, medyo malat dahil may ubot-sipon po tayo. Nilagnat nga tayo nung nakaraan kaya hindi tayo nakapag-update Anyway, ayan, focus tayo ngayon kay Kimi. Grabe, hindi talaga nag-fail na laging questionin po ang pagiging host ni Kim Chiu sa Showtime. Lagi na lamang po siyang pinupunteriya, lagi na lamang po siyang pinapansin, napapansin, at sinasabihan ng hindi deserving makakuha parate ng mga laging kino-question yung basta yung pagiging host niya. Kaya tuwing may award si Kimi na best host, ayan siya yung nasisilip. Hindi po yan pumapalya. Always yan. Laging ganyan. Usapin parate ang pagiging host ni Kim Chiu na para bang wala pong napatunayan si Kimi sa pagiging host. Sa katunayan po niyan, malaki po ang nagiging ambag nito. Hindi lang po dahil tagadala siya ng audience, hindi lang po siya display or palamuti sa Showtime, kundi talagang may talent po siya sa pagiging host. Actually, daming laging hanash kay Kim Chiu sa pag-host, pero every time na wala po si Vice Ganda, talagang siya yung nag-i-initiate na makipag-interact sa mga contestants and etc. So mahusay si Kim Chiu sa pag-host. Dalang-dala po niya ang Showtime. Nabubuhat naman po niya kung wala po si Vice. So medyo may dead air konti, pero thank you nga po talaga at nandyan si Kim. At panatag actually si Vice Ganda. Nandyan yung kanyang anak si Kimi kapag wala siya. Tuwing wala siya, nandyan nga si Kim Chiu, napapansin. Ewan kung bakit hindi yun napapansin ng ilan. Pero, dalang-dala. Kahit pong walang Vice Ganda sa Showtime, dalang-dala. Kagaya ni Kim, yung husay niya, yung Showtime. Buhat na buhat. So, to the rescue naman always po si Kim Chiu pag wala po si Mimi Vice. Isipin nyo napaka-busy ni Kim. Napaka-busy ni Kim. Hindi ko nga alam na magso-Showtime po siya ngayon. Pero, walang Vice Ganda. And naisip ko, one of the reason ay dahil nga wala si Vice. Isa siya sa pinagkakatiwalaang host sa Showtime. Ewan ko kung bakit ang daming hanash ng mga tao. Pero sa totoo lang, talagang isa si Kim sa talaga po nakikipag sa mga contestant. So wala akong man sa hosting skills ni Kim Chiu. Hindi lamang po siya dyan palamuti at tagadala ng mga viewers. Sa bonus na lang po talaga yon. Pero kung husay po sa pag-host yung pag-uusapan natin ay pasok na pasok po si Kim Chiu sa kategory. Hindi ko alam kung saan ang gagaling yung iba at pilit pang pinapag-resign si Kim Chiu sa Showtime. Pinapag-resign na po si Kim sa Showtime ng mga bashers niya. Ewan ko kung bashers ba talaga, kung casual netizens lang or sadyang bashers lang ito. Pero dahil consistent sila, always yan walang palya. Bashers talaga yan ni Kimi. Meron pa nangungwestiyon, hindi naman daw si Kim Chiu OG
host ng Showtime. Pero sinasapawan daw yung mga masyadong favorite. Bakit ganyan? Binibigyan masyadong special daw si Kim sa Showtime. Hindi naman siya OG host. Ganyan, pa VIP. Marami din naman pong hindi OG host dun. Si Vice, hindi naman po yan OG host. Parang hurado nga lang yan before, 'di ba? Ang mga OG dyan sila Karil, sila Vong, yan. Pero walang questions doon kasi part na po ng family si Kim Chiu. So, hindi ko gets talaga yung pinanggagalingan na masyadong special si Kim at tinatapakan na yung mga OG host. Ayan, at pinagre-resign pa si Kim Chiu. Dapat daw kung merong mawala dito, si Kim yun. Aba. Parang mali naman ata yun. 'Di ba? Hindi yun patas. Kasi si Kim, ginagawa naman yung best niya. At nakikita ko kay Kim, ginagawa lang talaga niya yung best niya. Kung nag-stand out si Kim, kasi nga ginagawa po niya yung best niya sa lahat ng ginagawa niya. 'Di ba? Ganun lang po yun kasimple. Kung nag-stand out siya, kasi gumagawa rin naman po siya ng paraan. Mahal niya yung trabaho niya and skills talaga niya yun . So, hindi siya papampam. Talagang talented lang po si Kim Chiu. So, wag na pong bigyan ng kung ano man pong meaning pa. Samantala, sabi naman dito ni Madam Sinitram Memi, magandang gabi po sa inyo. Parang ngayon ko lang nabasa yung comment nyo, yung pangalan nyo. So, shoutout po sa inyo and welcome sa Gendara SRU. Ang sabi niya, sumama din pala kay Kim pabalik ng Manila para samahan si Kim sa PBB. Bongga. Si Paula Avellino siguro ibig sabihin niya. Madam Sinitras, pasensya na po. Pero based sa atin pong pagtatrack sa schedule ng Kim Pao, parang hindi kasama si Paolo pabalik po ni Kim sa Manila nung ito'y mag-host sa PBB. Kasi based sa update, ewan ko kung nililin lang na naman tayo, pero kung literal na update yung pag-uusapan natin ay solo mode sa pag-shoot si Paolo Avellino. Siya muna yung kinunan sa kanila pong taping sa Cebu. Sumukhang naiwan si Pao doon at siya muna yung kinunan habang si Kimi ay bumalik po sa Manila. Pero agad-agad din naman bumalik si Kim pabalik, 'di ba, ng Cebu. So, ayun, kung agad-agad din naman po siyang bumalik, naniniwala ako na hindi po kasama si Pao papunta ng Manila kasi nga saglit lang naman si Kim Chiu. Hindi na kailangan samahan. Kasi saglit lang talaga si Kim. And hanga talaga ako kay Kim Chiu. Grabe naman nga yun. Talagang wala pong pahinga, literal, 'di ba? So, gusto man po natin na laging magkasama yung dalawa. Pero, ang matured na rin kasi nila. So, may mga bagay na hindi na kinakailangan. Yun, yung ganyan. So, yun. Pero okay lang naman yun. Saglit lang din naman po si Kim Chiu dito sa Manila, 'di ba? Yun nga lang, wala pong rest si Kimi. Samantala, sabi naman po dito sa komento ni Madam Lolita May Estrado, magandang gabi, shoutout po sa inyo. Si Kim, kung kumilos, walang Kim. Hindi siya plastic. Kung sino at ano siya, bigay todo niya. Walang kaplastikan. Iyan si Kim, sobra. Natural lang. Check na check po kayo dyan, Madam Lolita. Eto pa, hindi muna niya pinakita yung short hair niya. Maybe after na ng The Alibay, siguro all out na yung short hair niya.
Tama, kahit ano ang style niya sa buhok, sobrang ganda niya. Eto pa, yes, star of the night talaga si Kim. Maybe natulog si Kim ngayon, maaga kasi siyang umalis kanina. Ayan, buti nga po nakakapagpahinga si Kim, nakakatulog siya sa biyahe. Kasi ako hindi po talaga ako makatulog sa biyahe. Grabe talaga si Kim Chiu. Ano po, about naman sa short hair niya, ayan, katulad po sa Showtime, hindi po talaga piniflex masyado ni Kim yung kanyang short hair para siguro kahit papaano masanay pa rin ang mga tao na long hair siya para kung ipalabas po yung The Alibay ay ma-shock pa rin yung mga tao sa hairstyle ni Kimi, di ba? At about naman po sa ganda ni Kim Chiu, abay totoo po, ano man pong style ng buhok ni Kimi ay maganda. Yan ang tunay na maganda, kahit anong gawin mo sa sarili mo, sa buhok mo, maganda ka pa rin tunay. And about naman sa sinabi niyong ugali ni Kim, yes, totoo. Kung ano yung nakikita niyo sa kanya, kakulitan niya, pagkalukaret niya, kaingayan po niya, yung energy niya, yun po talaga siya. Kabutihan po niya lalong higit, yun po yun, walang halong kaplastikan. Sobrang bait po kayo ni Kim Chiu. Marami pa kayong mga bagay na hindi alam tungkol sa kanya. Sobrang matulung, katulad ng pagiging matulungin ni Kim Chiu sa mga less fortunate. Anyway, hanggang dito lang muna ang ating update. Thank you so much po sa inyong pakikinig. Kita-kits po sa susunod kong chika. Maraming salamat.